Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakay ngayon ay ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Indonesia. Bago tayo tumukoy sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Unang tanong, ano ang naging kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ni Sir Hubert Rance kay Uwang San? Letrang A, nagbigay daan sa negosasyon para sa kalayaan ng Burma, Myanmar mula sa British. Letrang B, nagpasimula ng digmaan sibil sa pagitan ng mga etnikong grupo sa Burma. Letrang C, nagtatag ng kooperasyon upang mapigilan ang paghahati-hati ng Burma sa iba't ibang relihiyon. Ang huling letter D, naglunsad ang mga programang pang-ekonomiya para sa pag-unlad ng bansa. Ang tamang sagot ay letter A, nagbigay daan sa negosasyon para sa kalayaan ng Burma, Myanmar mula sa British. Kung ang iyong sagot ay letter A, mahusay! Ikalawang tanong, bakit naging mahirap ang pagkakasunduan sa pagitan ng nasyonalistang si Uwang San at AFP-FL? A. Tumatanggi ang British na kilanlanin ang liderato ni Uwang San. B. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng etnikong Karen at Shan. C. Kulang sa suporta ang mga karaniwang mamayanan para sa kasarinlan. At ang panghuli, letter D, may tensyon sa pagitan ng AFP-FL at mga komunistang grupo tungkol sa estratehiyang pampolitika. Ang tamang sagot ay letter D, may tensyon sa pagitan ng AFP-FL at mga komunistang grupo tungkol sa estratehiyang pampolitika. Ikatlong tanong, suriin ang mga probisyon ng Hari-Hawiskatting Act. Alin sa mga probisyon ito ang hindi kasiyasiya para sa iyo? Letrang A, pagtatakda ng 10 taon transisyon bago ganap na kalayaan ng Pilipinas. Letrang B, pagpapanatili ng kontrol ng Estados Unidos sa mga base militar sa Pilipinas. Letrang C, paglalagay ng kota sa mga produktong Pilipino na papasok sa merkado ng Estados Unidos. At ang huling letter D, hindi pagsama ng Mindanao sa saklaw ng kalayaan. Ang tamang sagot ay letter B, pagpapanatili ng kontrol ng Estados Unidos sa mga base militar sa Pilipinas. Ikaapat na tanong, paano tinugon ng mga Pilipino ang batas na ito? Letrang A, tinanggihan ito sa pamamagitan ng pag-aproba ng Philippine Legislature sa pamumuno ni Quezon. Letrang B, tinanggap ito bilang pasamantalang hakbang para sa kalayaan. Letrang C, nagdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos. Letrang D, nagtatag ng pasamantalang revolusyonaryong pamahalaan. Ang tamang sagot ay letter A, tinanggihan ito sa pamamagitan ng pag-aproba ng Philippine Legislature sa pamumuno ni Quezon. At ang panghuli, number 5, ano ang pagkakaiba ng Tiding-McDuffie Act sa Hari-Hawiskatting Act? Letrang A, agarang kalayaan sa Tidings-McDuffie, 20 taon transisyon sa Hari-Hawiskatting. Letrang B, inaprubahan ang Hari-Hawiskatting, tinanggihan ang Tidings-McDuffie. Letter C, tinanggihan ng Tidings-McDuffie ang probinsyong pananatili ng base militar ng US. Letrang D, mas maraming kontrol sa ekonomiya ang Hari-Hawiskatting kesa Tidings-McDuffie. Ang tamang sagot ay letter C, tinanggihan ng Tidings-McDuffie ang probinsyong pananatili ng base militar ng US. At tayo naman ay dumako sa ating talakayan. Tulad ng naganap sa Pilipinas, ang mga kabataan mula sa Indonesia na nagtamo ng edukasyong European ang nagsimulang magtatag ng unang samahang nasyonalista sa bansa. Sa pulo ng Java, nagugat ang malalim na damdaming nasyonalismo ng mga Indonesian. Isa sa samahang ito ang Budi Utomo na nangangahulugang dakilang pagpupunyagi o glorious endeavor. Layunin ng samahang ito na ibangon ang kalagayan ng mga magbubukid na Javanese. Si Wahidin Sudirohusodo, reformador ng edukasyon sa Indonesia
ang nagtatag ng samahang ito noong 1908. Ang Sarekat Islam o Islamic Association naman ang unang organisasyong Islamiko sa Indonesia. Ito ay itinatag ni Omar Said Cokroaminoto, isang maimpluwensyang leader na Indones noong 1912. Layunin ng samahang ito ang pagkakaroon ng reformang pangkapayapaan at pangkabuhayan. Samantala, ang Partido Indis na itinatag ni Ernest Louis Dekker, manunulat na Dutch noong 1912, ay ipinagbawal dahil sa kanyang mga sulatin laban sa pamamalakad ng mga kapwa niya Dutch. Ito ay sinundan ng isang pangkilusan sa ilalim ng pangalang Insulinde. Noong 1914, itinatag naman ni Hendrikus Nieuwliet, isang Dutch, ang Indies Social Democratic Association na naging Partido Komunista noong 1920 at ginamit ang pangalang Indonesian Communist Party. Layon ng dalawang kilusang ito ang pagkakamit ng kasarinlan ng bansa. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, itinatag ng mga Dutch ang People's Council of the Volksraad. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Indonesian na magpahayag ng kanilang puna at kritisismo sa pamahalaan, ngunit hindi ito nagkaloob ng karapatan sa anumang uri ng pamamahala. Noong 1921, nagkaroon ng tensyon ang pangkat ng komunista o Partay Komunis Indonesia o PKI ay naglunsad sa pagitan ng pangkat ng konserbatibo at komunista sa samahang Sarekat Islam pag-aalsa sa Java sa kanlurang Sumatra. Ngunit kaagad din itong napigilan ng pamahalaan. Bagamat hindi nagtagumpay ang pag-aalsa ng mga komunista, ito ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng bagong kilusan. Noong 1926, itinatag ang samahang General Study Club na hindi naglaon ay naging Nationalist Party of Indonesia sa ilalim ng pamumuno ni Kusno Sosrodihardjo o Sukarno, leader ng kilusan para sa kalayaan ng Indonesia. Layon ng partido o kilusang ito na himukin ang mamamayang naninirahan sa mga upuok urban na makiisa sa kilusan sa paghahangad ng kalayaan. Bunsod ng pagtuligsa ni Sukarno sa mga kolonyalista, siya ay nagbilanggo ng 2 taon sa Bandung at mahigit na 8 taon na ipinatapon sa Flores at Sumatra. Pagtatamo ng kasarinlan ng Indonesia dahil sa naipatapon ng 8 taon sa Flores at Sumatra ng Indonesia. Itinuring ni Sukarno ang mga Hapones bilang personal niyang tagapagpalaya. Nang dumating ang mga Hapones sa Indonesia noong Marso 1942, malugod silang sinalubong ni Sukarno. Sa pangyayaring ito, si Sukarno ang naging pangunahing tagapayo, tagapagpalaganap at tagapangalap ng mga manggagawa at sundalo ng mga Hapones. Bilang kapalit, iginiit niya sa mga Hapones ang pagkakaloob ng kasarinlan sa bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, iginiit ng mga kabataang radikal na ideklara ni Sukarno ang kasarinlan ng bansa na tinatayan nilang ipinagkaloob naman ng mga Hapones. Naganap ang proklamasyon ng kasarinlan ng bansa noong Agosto 17, 1945 mula sa kolonyalistang bansa 2 araw bago sumuko ang mga Hapones. Ibig sabihin, ang Japan ang nagtalaga ng kalayaan sa Indonesia sa katwirang ang bansa ay kanilang nasakop noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang sumunod na araw, deklara naman ng Central Indonesian National Committee si Sukarno bilang Pangulo ng bansa at si Hatta bilang pangalawang Pangulo. Hindi rito natapos ang pagpupursigi ng mga Indones na makamit ang kasarinlan. Noong 1946, kinilala ng United Nations ang formal na pinasabi ng Netherlands na ang Indonesia ay isa pa ring kolonyal nito. At ang Netherlands lamang ang may legal na karapatang magkaloob dito ng kasarinlan.
Ang bagay na ito ay ipinaglaban ng mga Dutch na ang batayan ay ang charter ng United Nations. Sinubukan ng mga Dutch na italagang muli ang kanilang kapangyarihan sa bansa, ngunit ito ay sinalubong ng matinding pagsalungat at pakikipaglaban mula sa mga Indones. Noong 1945, inihayag ng mga Indones ang Deklarasyon ng Kalayaan at naganap ang Indonesian War of Independence laban sa mga imperialistang Dutch. Ang rebolusyong ito ay naganap ng 4 na taon mula 1945 hanggang 1949. Matibay na inilalarawan nito ang pagsisimula ng kilalang pambansang motto ng mga Indones na Bhinneka Tunggal Ika o Unity in Diversity. Ipinararating ng motto na ito na sa kabila ng maraming komposisyong etniko at etnolinguistiko sa lipunan ng bansa, mararamdaman pa rin ang damdaming pagkakaisa o Indonesianness sa mga Indonesian. Noong 1949, napilitang ilipat ng mga Dutch sa mga Indones ang kapangyarihang sa East Indies. Itinakda ng Indonesian War of Independence ang pagtatapos ng administrasyong kolonyal ng Dutch East Indies maliban sa New Guinea. Binago rin ito ang sistemang caste ng mga pangkat etniko sa bansa at patuloy na nagpahina sa kapangyarihan ng mga lokal na pinuno o raha ng mga kanayunan. Formal na nakamit ng Indonesia ang kasarinlan mula sa Netherlands noong Disyembre 27, 1949. Ito ang nagtakda ng pagtatapos ng kolonyalismo ng mga Dutch sa Indonesia. Dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Number 1. Sino ang reformador ng edukasyon sa Indonesia? Siya rin ang nagtatag ng samahang ito noong 1908. Letrang A. Louis Dekker. Letrang B. Wahidin Sudirohusodo. Letrang C. Omar Said Chokroaminoto. At ang panghuli, letrang D. Henricus Nivliet. At ang letra ng tamang sagot ay letrang B. Wahidin Sudirohusodo. Bilang 2. Siya ang nagtatag ng Sarekat Islam o Islamic Association. Sino ito? Letrang A. Omar Said Chokroaminoto. Letrang B. Ernest Louis Dekker. Letrang C. Henricus Nivliet. At letrang D. Sukarno. Mahusay mga kamag-aral. Ang letrang tamang sagot ay ang letrang A. Omar Said Chokroaminoto. Bilang 3. Kailan itinatag ni Omar Said Chokroaminoto ang Sarekat Islam o Islamic Association? Letrang A, 1912. Letrang B, 1908. Letrang C, 1945. At letrang D, 1921. At ang letra ng tamang sagot ay letrang A, 1912. Bilang 4. Sino ang sumalubong sa mga Indones nang dumating ang mga Hapones noong Marso 1942? Letrang A. Omar Said Chokroaminoto. Letrang B. Ernest Louis Dekker. Letrang C. Sukarno. At letrang D. Wahidin Sudirohusodo. At ang letra ng tamang sagot ay letrang C. Si Sukarno. At ang panghuli bilang 5. Nang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sino ang idiniklara ng Central Indonesia National Committee bilang maging Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa? Letrang A. Hatta at Ernest Louis Dekker. Letrang B. Sukarno at Hatta. Letrang C. Ernest Louis Dekker at Sukarno. At letrang D. Omar Said Chokroaminoto at Hatta. At ang letra ng tamang sagot ay letrang B. Si Sukarno at Hatta. At doon nagtatapos ang ating talakayan sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Indonesia.